ang bawat pamilya nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At kasama po namin kayo, Panginoon, sa aming pagpupurit at sa pag-awit namin, Panginoon. At salamat po sa banal na Espiritu, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na nawa kung ano man po yung mga pagkukulang namin, Panginoon, nawa, Lord, patawarin po ninyo kami, Panginoon. At kung ano man po yung mga nagagawa namin, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ay nahabag sa amin, Panginoon, at handa po kayong magpatawad, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, na nagkakasala, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na nandito po, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, ang aming pastora, Panginoon, upang ibahagi, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Lord, na gagamitin po ninyo ang aming butihin na pastor, Panginoon. At nawa, Lord, yung mga marinig naming salita, Panginoon, ay makapagbigay ng kalakasan, Panginoon, sa aming spiritual na buhay, Panginoon. At ito po, Panginoon, na magiging buhay namin, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. At nawa, Lord, hindi po kami aalis na sa tahanan na ito, Panginoon, na hindi po ninyo kami pagpapalain, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. 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 Praise God. Sige po, bago tayo manalangin at isa sa ating gagawin pong panalangin, mga kapatid, no, na pagpipray natin sila Cheche, kasi sila Cheche kasama yung kanyang mga anak ay pupunta na ng Japan, no? Kaya pagpray natin sila, yung biyahe, makarating sila ng maayos sa Japan. Ganon din, kalooban ng Diyos. Pagpipray din natin yung bahay nila Enrico, no? Kalooban ng Diyos ngayong pong weekend na darating. At hoping na lahat po ng mga gawain po natin ay samahan tayo ng Diyos, mga kapatid. No? So, yung atin pong Bible study, no, sa sandaling ito, hindi naman ito mahaba, no? Ito'y tungkol po sa papaano ba dapat tayong mamuhay sa panahon na to. No, so, may sinasabi po ang Biblia sa atin na mahalaga na kung saan po papaano tayong makakapamuhay na naaayon po sa kalooban ng Diyos. So, may babasahin po tayo, no, ng mga talata sa Biblia at aaralin po natin sandali at pwede po tayong magkaroon ng Q&A, no? Kung nais nyo pong magtanong, i-discuss ko po sa inyo itong mga talatang to. So, hindi naman po ito kahabaan. So, ano po ba yung pamumuhay na dapat nating isabuhay sa panahon na to, no? At babasahin ko po yung sinabi ni Pablo sa atin sa 2 Timoteo, sa 3 kabanata mula verse 1, at ito po yung ating maririnig. Sabi rito, alamin mo ito na sa mga huling araw, darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa pera, mayayabang, mga mapagmalaki, mga mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing at mga walang kabanalan, mga walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa mga maibigin sa Diyos, na mayroon silang anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So mayroon po ritong sinabi si Pablo po na mayroon po palang magiging ugali ang mga tao bago dumating si Kristo, no? So tandaan natin, mga kapatid, no, na di bang Panginoong Jesucristo dumating sa lupa 2,000 taon nang nakakalipas. Pero nangako siya na muli siyang magbabalik sa mundo. Siguro tatanungin natin, Pastor, sabi ng Biblia, babalik si Kristo. Kailan? No? Ano ba yung eksaktong petsa? So, ang Biblia po, hindi nagsabi ng eksaktong petsa. Ano yung palatandaan na para malaman natin na malapit nang dumating si Jesucristo? Ano ba yung palatandaan na pwede nating malaman? So, sabi ni Pablo, isa sa mga major signs, no, na malapit nang dumating si Jesus, yung magiging ugali ng mga tao, no? Bago siya dumating. So, eto po, binasa natin, no? Bago pala dumating ang Panginoong Jesucristo, may sinasabi kasi na huling araw, no, last days, no? Siguro, iisipin nyo,
kailan ba nag-umpisa yung huling araw? No? Kasi naririnig na natin to sa mga preacher, no? Sa mga nangangaral ng Bible na may sinasabing last days o huling araw. Kailan ba nagsimula 'yon? So alam niyo po, no, ang huling araw po ay nagsimula nang dumating muna si Kristo sa mundo, no? 'Yun yung simula. So ang huling araw na sinasabi, yung pagdating ni Kristo, no? Kasi tandaan natin mga kapatid, no, na ang Diyos hindi siya nakabase sa araw natin, no? 'Di ba mayroon tayong ang araw sinusukat natin yung panahon ayon sa sukatan ng tao, no? Pero sa Diyos iba, no? Mayroon siyang sariling sukatan, no? Halimbawa sa atin, no, nakalagay sa Biblia. Sa atin, ang isang araw 24 oras. Sa Diyos, ayon sa Biblia, ang isang araw sa kanya 1,000 taon. Kaya iba yung orasan niya sa orasan natin, no? Baka kasi isipin natin na yung 24 oras yun ang orasan ng Diyos. Hindi po, no? Ibang orasan niya, no? Sa orasan natin. Sa Diyos, maaari yung 1 oras sa atin, sa kanya, baka 3 centuries, no? Ganun po, no? So, kaya po iba yung orasan natin, ano? Kaya ako po naniniwala na ang huling araw po ay nagsimula na nang dumating si Kristo sa mundo. Kasi doon siya nagsabi na magbalik loob na kayo sa Diyos kasi eto na yung panahon na itatatag niya na yung kanyang kaharian, no? Yun yung una niyang pangangaral, mga kapatid, no? Nang siya ay unang mangaral sa Israel, sinabi niya na ang kaharian ng Diyos ay malapit ng itatag. Kaya magbalik loob na kayo, no? Yung una niyang panawagan sa mga tao, magsisi. So, kung iisipin niyo po, no, hindi sinabi ni Kristo na magsisi na kayo, magtatayo ako ng relihiyon, no? Hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, magsisi na kayo sa kasalanan niyo kasi ang pamamahala ng Diyos ay malapit na. So, kasi pag sinabi pong pamamahala, hindi lang po relihiyon ang pinag-uusapan, no? Pag sinabi pong pamamahala, ang ibig pong sabihin noon, ang Diyos ang mamamahala sa mundo ng politika ng tao. Diyos ang mamamahala sa tinatawag na nagkakaisang bansa ng mga tao, no? Diyos ang mamamahala sa ekonomiya ng mga tao. So, hindi lang po relihiyon ang pinag-uusapan kapag ang issue po ay kaharian ng Diyos, no? Lahat po ng aspeto. Kaya mga kapatid, no, napakagandang modelo si Kristo kasi inutusan ng Diyos ang kanyang anak, sinugo niya sa mundo para sabihan tayo na maghanda na tayo kasi ang kaharian ng Diyos maitatatag na. So, tanong, kailan mangyayari 'yon? No? Kailan ba mangyayari 'yon? So, sabi ng Biblia sa atin, sa ikalawang pagdating ni Kristo. Kasi yung una niyang ginawa, tayo muna ay kanyang iniligtas mula sa kasalanan, no? May sinasabi kasi ang Biblia sa John 3:16, no, kung babasahin natin, kung may mga Bible tayo, sino po yung nakakabisa ng Juan 3:16, no? Sabi doon ng ebanghelyo ni Juan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, doon po sa talatang yon, umiikot yung mission ni Kristo, no? Sabi ng Biblia, pinadala siya ng Ama para ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak. So, may kapahamakan pala na darating, no? Ano yung kapahamakan na yon? Yung kapahamakan na yon ay kung ang tao po ay hindi sila magpapasakop sa kaharian ng Diyos, kapahamakan po ang kahahantungan ng tao. No, yun po ang problema, no? Kaya siguro may magsasabi, pastor, nagpapasakop naman ako sa relihiyon namin, no? Sabi po ng Biblia, no, ang pagpapasakop natin hindi lang sa relihiyon, hindi relihiyon ang pinag-uusapan, kundi sa anak ng Diyos na pinadala ng Ama, no? Kasi ang sabi ng Biblia sa atin, kung sasampalatayan na natin ang ipinadala ng Diyos na kanyang anak, yung bugtong niyang anak, ang sabi ng Biblia, siya ang maghahari sa mundo, si Kristo. Kaya pala pinangangaral ni Kristo ang kaharian ng Diyos kasi siya pala ang maghahari, no? Sabi nga ng Biblia, si Kristo ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya may pangako ang Biblia, lahat ng mga hari sa lupa, lahat ng mga presidente ng bansa, lahat ng mga pangulo sa buong mundo, ang sabi, at tayong lahat ay yuyuko kay Kristo. No? So ganun siya kataas, mga kapatid, no? Ibig sabihin si Jesucristo po, siya talaga yung supremo, no? Siya yung pinakamataas na hari natin na kung saan po muli siyang babalik, no, at sasakupin niya ang lahat ng bagay. Kaya ang tanong, Pastor, sa pagbabalik ba ni Kristo, ano po ba ang magiging ugali ng mga tao? So, binasa po natin, ang sabi, ang mga tao ay magiging, ano pong sabi? Maibigin sa sarili, maibigin sa pera, no? Napaka-negative, no? So,
Problema to mga kapatid kasi bakit lalala ang kasamaan no, sa pagbabalik ni Kristo? Kasi nga po, alam natin no, na hanggang ngayon po ang tao, wala pa rin pananalig kay Kristo. Kumbaga, yung Kristong naririnig kasi nila dumaan na ito sa no? Sa interpretasyon ng tao no? Kaya kadalasan si Kristo hindi natin siya nakikilala ng personal kasi more on ang pagkakilala natin kay Kristo ay more on sa nakalaka nating tradisyon ng relihiyon, no? Kaya ang tingin ng mga tao, si Kristo kilala ko sa ganito kasi ito ang sabi ng relihiyon ko Ganito siya, di ba? Siya yung tagapagligtas ng mundo. Pero ang tanong kasi sa atin, sino siya sa atin? No? Sino ba siya sa'yo? Kasi ang gusto ng hari natin, magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Kanya. So hindi rito pinag-uusapan kung kilala mo siya. Ang usapin dito, kilala ka ba niya? No, yun ang issue mga kapatid, no? So maling isipin ng mga tao na kilala ko naman si Kristo pastor, wag mo na akong pang-aralan tungkol sa kanya. Ang usapin dito, kilala ka ba niya? Kasi yun ang mahalaga, no? Kilala ka ba ni Kristo? May relasyon ka ba sa hari ng mga hari? Kaya sabi po ng Biblia sa atin, sa mga huling araw, ang tao kasi ere-reject nila si Kristo, no? So ang mangyayari, ang mga tao ay imbis na isurrender nila yung buhay nila kay Jesus Christ, ang sabi ng Bible, ang tao ay mas lalo pang ang sasambahin na nila, hindi yung hari natin, kundi yung sinasabing sarili. No? Kaya mga kapatid, yung numero unong kalaban ni Kristo sa atin, yung sarili natin. No? Kasi yung sarili natin, ang madalas nating sinasamba. Yung madalas nating binavalue, no? Imbis na si Yesu Kristo. So baka may magtanong, pastor, masama pang ibigan ng sarili, di ba? Sarili ko to Anong problema? Well, mga kapatid, kasi sabi ng Biblia sa atin, ang sarili natin ay hindi atin. No? Kumbaga po, kaya tayo may buhay kasi ang lumikha nito ang Diyos din Sa Kanya galing. Ikalawang bagay po kung bakit ang sarili hindi natin dapat i-value. No? Kasi ang sarili natin, una, ikalawa, pinahiram lang ng Diyos. Ibig sabihin, darating ang panahon, mawawala din yung sarili natin kasi pinahiram nga lang. No? Lahat ng bagay sa mundo, pinahiram lang ng Diyos. Unang-unang, buhay natin, yung bahay natin, yung perang nasa atin, Actually, nung lumitaw tayo sa mundo, wala tayong dala Kaya darating ang panahon, mga kapatid, pagbalik natin sa langit, wala rin tayong dala, Kaya sabi ng Biblia sa atin nakasulat na kailangan ang bigyan natin ng priority ay yung pagdating ng hari na maghahari sa atin. Kasi mga kapatid, kung i-value natin si Kristo ng higit sa lahat, ang sabi ng Biblia sa atin, doon natin pinahahalagaan yung buhay natin. Naalala ko yung talata sa Biblia na may nagsabi kay Kristo na paano ba kami makakasunod sa iyo, Panginoon? Parang ang taas ng demand nyo Ang taas ng standard, ganun talaga, sabi ng Panginoon. Kung gusto nyo sumunod sa akin, ang sabi niya, itakwil nyo ang sarili nyo, pasanin nyo ang inyong krus at sumunod kayo sa akin. Ganun katindi yung demand ni Kristo, mga kapatid. Kaya hindi talaga madaling maging Kristiyano, yun ang totoo. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa tingin lang ng marami, madali, pero ang totoo, mahirap, Para kang, parang kailangan sumunod ka sa kalooban niya, kailangan gawin mo to, Pero alam niyo po, fulfilling, Sabihin niyo nga mga kapatid, fulfilling. Ibig sabihin po, hindi KJ ang Diyos natin, gusto pa nga niya maging masaya tayo, Gusto ng Panginoong Hesukristo maging meaningful yung buhay natin. Kaya sabi ng Panginoon, kung gusto nyong magkaroon ng meaningful na buhay, buhay na meaningful, buhay na kaaya-aya, buhay na profitable, ibig sabihin buhay na pakikinabangan natin. Sabi ng Panginoong Hesukristo, sumunod ka sa akin. Yun ang kondisyon. Sumunod ka sa akin kasi sa akin galing ang buhay mo at ako rin ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Sa totoo lang mga kapatid, ang akala kasi ng maraming tao, ang buhay ay pag-aari nila, parang tayo ang mas may karapatan sa buhay natin, pero ang totoo, Diyos ang mas may karapatan sa buhay mo. Amen ba ron, Kasi ang Diyos po, ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, ako, iniisip ko, paano kaya tayo makakapag-evangelize sa mga Buddhist? Kasi ang mga Buddhist, hindi sila naniniwala sa Diyos, Pero naniniwala sila sa higher good, higher consciousness, pero walang Diyos sa kanila. Pero alam niyo po, mayroon akong nabasa na pag-aaral na ang paniniwala sa mabuti kahit walang Diyos ay contact. Ibig sabihin po, yun ay bagay na
pwedeng maging basihan natin para ipakilala sa mga tao sa Asia ang Diyos ng Biblia, no? Yung tunay na Diyos. Yung Diyos na hindi imbento ng tao, no? Diyos na pinanggalingan ng lahat, ang Diyos na tunay na kung saan hindi natin nakikita, no? So, iniisip ko kasi, no? Kasi sa Japan, alam natin ang mga tao doon puro Buddhist, sa China ganun din, sa Myanmar. So, alam niyo po, ang maganda, ang pinakamalaking reliyon sa mundo, ang Kristyanismo pa rin, no? Yun ang totoo, no? Kaya nasa advantage tayo para ipakilala si Jesus sa mga tao, no? Lalo na po sa mga sarili nating tahanan kasi sa totoo lang si Kristo sa panahon natin, kilala lang natin sa relihiyon at tradisyon pero hindi sa Biblia, no? Kaya pinakikilala ng Bible sa atin. So mga kapatid, balik lang ako sa pinag-uusapan. Kailan ba darating si Kristo, Pastor? Malapit na, no? Ang sign kapag ang tao po ay pasama na ng pasama. Kaya sabi rito ng Bible, sa huling araw ang tao ay magiging selfish. Ang tao ay magiging worshiper ng pera, magiging hard-headed. So, mga kapatid, nawa yung kultura ng mabuti ang maging kultura natin. Kasi mahirap mga kapatid, no, na masama tayo sa pag-uugali ng mga tao na ganito, no, na masamang ugali, di ba? Makasarili. So, dapat pala, Pastor, no, iniisip ko rin to, dapat pala malapit ang dumating si Kristo, hindi maging ganito yung aking yung aking behavior, no, kasi sabi ng Bible pala sa huling araw lalala ang kasamaan ng tao. Tama po, no? Magiging talagang problema to, no? Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia sa atin, may babasahin ako, no? Tingnan niyo po ang sabi sa 2 Timoteo 3, pansinin niyo po yung talatang 13. Datapwat ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Na mandadaya sila at sila rin ay dadayain. So di ba no, mayroon akong mga kapatid, no? Mayroon akong binasa sa inyo na ang sabi rito, ang mga masasamang tao ay lalong sasama sa huling araw. So, kaya eto tanong, paano naman yung mabubuting tao, no? Yung mga totoo mabuti, sabi ng Bible, yung mga totoo namang mabuti, lalong bubuti ng bubuti. Yan yung contrast, mga kapatid, no? So, kung ikaw ay nasa kabutihan ka ng Diyos, no, may mabuti ang Diyos na binigay sa'yo, at mayroon kang Hesukristo sa puso mo. So, mga kapatid, i-cultivate lang natin yan, at mag-grow ang faith natin, no? So, ang sabi ng Bible, kapag ikaw ay talagang masama sa panahon na to, no, talagang salbahe ka, lalala pa yung kasalbahian mo, no? Magiging ka pang grabe. Pero kung ikaw naman ay binigyan ng Diyos ng kabutihan, may kabutihan ka ng puso, mga kapatid, lalala din yan, Mas maganda lumala sa mabuti kaysa sa masama. Kaya sabi ng Bible sa atin, maging handa tayo sa pagdating ni Kristo. Ngayon tanong, paano po bang magiging handa, no? Paano po ba dapat maging preparado tayo? Pakinggan niyo po yung 2 Timoteo 3, basahin ko po yung 15 hanggang 17. Sabi po rito, mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal na sila'y tinuturo ang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. So binasa ko po sa inyo na paano ba tayo uunlad, no, sa pagiging mabuti. So ang sabi sa atin, kailangan mga kapatid pala, tayo po ay nakakabasa ng banal na kasulatan. Amen po ba? Sino po yung may Bible sa bahay? Mga kapatid, no? So mahalaga, basahin natin yung Biblia, no? Tatanong, Pastor, nakakatamad magbasa ng Biblia. Kaya inaambag na lang yung Biblia ko sa bahay, no? Mga kapatid, mas maganda, alam nyo po, no, kahit sa isang araw lang, kunin nyo yung Biblia, no? Kahit alisin nyo yung alikabok, umpisahan nyo na, at buklatin, no? Pastor, saan ako magsisimulang magbasa? Maganda magsimula ka sa Juan, o kaya sa Roma, no? Mga ganyan, Yung iba kasi, ang Biblia sa kanila ay intimidating, no? Kasi ang kapal, no? Parang talagang mas gugustuhin mo bang magbasa ng Twilight, no? Kaysa mga ganun, Yung mga tao sa panahon natin, mahilig magbasa ng mga nobela, kahit ang kakapal binabasa, pero ang Bible parang kinakatamaran, Pero
Ano, Yung man? yung mga video sa mga palabas sa sa YouTube. Oo nga. Sino po yung mayroong apps na Bible sa mga cellphone? Sa mga gadget? Meron po ba? Oh, mayroon, no? So mga kapatid, mahalaga din yan. No? So, alam nyo po, kaya tinatanong natin yan Ito kasi... binubuksan. Opo, binubuksan ba natin? No? So, Hindi kasi po, binubuksan cellphone, pero nakasalalay doon para matuto tayo tungkol kay Kristo. Tama, Manche. No, kasi lahat ng teachings ni Jesus nasa Biblia. No? Siya talaga nagtuturo, no? Siya talaga yung teacher natin, kaya nandoon lahat ng kanyang teachings, kaya kailangan alam natin. No? So, sabi sa atin, mula sa pagkasanggol, ang banal na kasulatan ay ibinigay para makapagpadunong sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya mga kapatid, ganito. Hindi lang tayo basta sasampalataya kay Kristo, okay na, no? May mga tao kasi ganito. Sumasampalataya naman ako kay Kristo pastor di okay na, ligtas na ako. Tanong, binabasa mo ba yung kanyang salita? Ikaw ba ay consistent na nag-aaral ng Bible, no? Kasi mga kapatid, simula lang yung pagtanggap, di ba? Pag tinanggap mo si Jesus, simula pa lang yun. No? Pag sinabi may narinig na ba kayong nangangaral na sinurito yung handang tanggapin si Kristo at magsisi sa kasalanan? Di ba kadalasan, umaano tayo tinataas natin yung kamay at nag-a-agree tayo. Pero ang akala ng iba, hanggang dun lang, tapos na. Hindi ho, no? Simula lang yun. Ang totoo pong laban, kapag ikaw ay nag-umpisa ng sumunod kay Kristo. So mga kapatid, no? Sabi ng Biblia sa atin, malapit na siyang dumating, so kailangan tayo ay prepare at kailangan tayo ay handa ang puso natin sa pagdating niya. Kaya nawa, isa tayo sa mga tao, no, na pagdating ni Kristo, tayo ay maabutan niya na tapat sa kanyang salita at sumusunod sa kanyang kalooban. So yun po yun. Hindi tayo masama sa mga tao na ang kanilang pananaw ay iba, no? Talagang puro kalayawan, puro kalokohan, ano? So wala na silang interes sa mga bagay ng Diyos. So mga kapatid, ito yung challenge sa atin, ano? Magkaroon tayo ng pagpapasakop sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yung ating buhay. So hanggang dito tayo, mga kapatid, sa pinag-aralan natin. Sige po, pwede pong magtanong kung may tanong po kayo. Tanong po? Mga kapatid. Tanong Kitty. May tanong ba? Enrico, tanong. Bro. Okay Kasi naman. Maganda yan. Hindi sa relihiyon. Ang pagkilala sa Diyos hindi sa relihiyon, kundi sa salita mismo. Tama. Na nakasulat sa Didirekta tayo rito Di ba, Che? Dito tayo didirekta. Mas maganda lang sa Juan kasi si John. Oo nga, sa Juan. Ipinakilala niya kasi si Kristo. Na si Kristo ay salita ng Diyos. Yung matindi yung pagkaka-describe ni Juan doon kay Kristo, no? Doon sa... Parang ulitin ko kasi. Para 'di ba, ang tao kasi, yung mga bata, kasi 'di ba si Jesus nakalutang, espiritu siya, nakatingin lang sa atin. Pero hindi yun totoo. Si Kristo ay salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, pero pag nagpapakinggan natin siya, nagkakaroon ng buhay, kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na espiritu ng Diyos. Diba? Si Kristo ay sabi natin, hindi siya malayo sa atin, nasa atin siya. Alam niyo kung bakit? Diba yung mga bata pag nagtuturo, nasaan ba si Jesus? Nasa puso mo. Alam niyo kung bakit? Yung salita ng Diyos kasi, nasa atin, nasa puso natin. Yun ang ibig sabihin na ang Diyos, si Kristo ay nasa puso natin. Kasi yung salita ng Diyos, nasa puso natin. Yun ang ibig sabihin ko. Tama ba ako lang? Yun ang ibig sabihin mo. Kaya ang kaligtasan wala sa relihiyon po. Diba may mga sinasabing relihiyon, sumali kayo sa relihiyon. Sumali kayo sa relihiyon na to, sa building na to, maliligtas kayo. Hindi po totoo yun. Ang salita ng Diyos, siya magpapaliwanag sa bawat individual pag nakikinig tayo kung paano maligtas ang ating spiritual. Kaya pala ang sabi, no, mula sa pagkasanggol, ang banal na kasulatan ay nandyan, no, para kasi sabi, lumago tayo sa pagkaligtasan. Bakit puro kasamaan ang itinutukoy sa huling araw? Alam niyo po ba na ang physical, sa physical na anyo ng isang tao, diba, ito nasasaktan, mamamatay, alam kung bakit curse to puro kasalanan talagang nandito. Lahat to selfish to. Tama ba? Pag mo lang sarili, selfish to. Hindi mo iniisip ang iba, hindi iniisip ng Diyos. Pero dahil may buhay ang Diyos sa atin, at yung convict ng banal na espiritu na hindi, at saka may buhay tayong spiritual, hindi ito mamamatay ito. Kasi selfishness to, curse nga to Pero may buhay dyan na inilagay ng Diyos, nag-i-exist tayo spiritual. Kung may new birth. Kung born again. ibig sabihin na kailangan makakilala sa Diyos spiritual. Kasi ang buhay ito, walang hangganan, pero ang buhay sa Diyos, walang hanggan.
Pero kung nabuhay ka yan, yung buhay na yan, ibinigay ng Diyos sa'yo, kung hindi mo kinilala ang Diyos, doon yun sa buhay, doon din yun sa, hanggang walang hanggang kamatayan. Ano yung ibig sabihin ng walang hanggang kamatayan? Separation yun sa Diyos. At ang nakahandalan doon, hiwalay sa Diyos. Yun yung patay din sa spiritual ha. Ibig sabihin, saan yun magdudusa? Totoo ang hell ha, totoo ang hell. Hell Hell is o kaya real. impyerno. Totoo po yun. Doon ay nakatalaga lang sa enemy. Pero ang tao kasi, dahil ang nakokontrol ng enemy ay ang physical, ang selfishness ng tao, kaya nakakasama sa hell. Diba? May mga bata rin na unawaan nyo, Sam? Kaya yun, nangyayari yun. Pero ang salita ng Diyos, si Jesus, sa kilala natin through His Word, doon tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nakapiling si Jesus. Kasi may mga bata eh. Oo nga. Kailangan Sana ko pa pala sila nagturo. Next time mo, tuturo apart. Pwede mo, nakaano. Oo nga pala, may mga kiddos. Kiddos eh. Yung pala. Tsaka, naunawaan, baka may tanong pa sila. Baka po may kalituhan po tayo. Meron po? Paglilinaw. Paano yung paso makasalanan pa ako? Nagkakasala pa ako. Pero nakilala ko na si Kristo sa buhay ko. Nagkakasala talagang tao. Pero, ang tingin ng, ang salita kasi ni Jesus, pag nasa iyo na, nasa puso na natin, ibig sabihin, ang tingin ni Jesus sa iyo, hindi na ikaw, nasa physical. Kasi namumuhi ang Diyos sa physical eh. Kasi curse nga yan eh. Pero yung buhay, salita niya nasa iyo, hindi niya tinitingnan ikaw, ang tinitingnan niya si Jesus sa buhay mo. Na namatay sa cross, ibig sabihin, salita niya, namatay sa cross para magkaroon ka ng kaligtasan. Kaya babaguhin din yung katawang lupa natin, tita, kasi nasa sumpa ng kasalanan to eh. Kaya sabi ng Biblia, bibigyan tayo ng bagong katawan, no? Kaya nakahanda na 'yon, no? Kapag tayo ay born again Christian, meron tayong new birth na sinasabi, no, na tayo ay isa sa mga bagong ipinanganak na tao, no, sa espiritual. Nakahanda ang Diyos na ibigay yung katawan na 'yan pagdating ng araw. So, pastor, kapag dumating si Christ, yung mga namatay na Kristiyano, tumanggap kay Jesus, Ayun ang unang bubuhayin. Oo, kukunin yung una. Yung Sila ang unang buhay. halimbawa yung appearance niya pa, ganun pa rin. hindi na iba na. Iba. Oo, iba na. Kasi iba yung itsura natin sa lupa. Iba din yung katawang inilaan ng Diyos. Kaya nang si Kristo, naalala niyo po, no, mayroon tayong mababasa sa aklat ng Lukas, no? Hindi po yun. Di ba nabuhay sa uli? Fallen angel siya. Unang-una, hindi agad siya nakilala ni Maria Magdalena kasi iba na yung kanyang anyo. At nang ang Panginoong Jesucristo ay sumama sa mga alagad doon sa isang lugar, isang daan na Emmaus ang pangalan. Sumama siya tapos hindi siya na-recognize. Kasi may iba na siyang anyo. Kaya ganun din tayo, no? Kasi ang sabi, kung paano siya nagkaroon ng maluwalhating katawan, ganun din tayo. Kaya iba yung itsura natin kapag dumating na yung katawang makalangit, na yung sinasabing glorified Paano body. pastor yung mga hindi tumanggap kay Kristo, maaano ba At sa sila? ating discernment, Yung karunungan yun lang, minsan, di ba? parang Bubuhayin din ulit ba? bubuhayin din ba sila? Oo, bubuhayin. Kaya lang, iba na. Kasi yung pagkabuhay ng mga anak ng Diyos, yun ay para sa kaligtasan at para sa kaharian ng Diyos na itatatag. Doon tayo titira. Kaya lang yung mga namatay na hindi kilala si Kristo, no? Sabi ng Biblia, sa kahuli-hulihang araw pa, mangyayari yun. Yung tinatawag na Judgment Day, no? Yung araw ng paghuhukom. So doon, nakalagay sa Biblia, sa pahayag 20, na doon ang lahat ng tao bubuhay na para hukuman. Kaya yung pagkabuhay natin, iba sa pagkabuhay ng lahat ng tao. Kaya kasi tayo may particular na pagkabuhay magmuli eh. Kaya sabi ng Biblia sa 20 ng pahayag, mapalad ang mga tao na makakasama sa unang pagkabuhay. Kasi ang mga unang bubuhay ng Diyos ay ang kanyang mga anak. Yung mga Christians na born again. Pero yung bubuhayin sa ikalawang pagkakataon, sa huling paghuhukom pa mangyayari. Kaya may pagkabuhay din ang mga unbeliever. Kaya lang yung pagkabuhay na yon, haharap na sila sa judgment at sesentensyahan ng Diyos kung saan sila nararapat. Iba yung atin. Yung atin kasi, sabi ng Biblia, pagkasama kang nabuhay sa unang pagkabuhay, ibig sabihin noon, kasama ka sa mga born again, no?
na tumanggap kay Kristo na siya ang sarili mong tagapagligtas at tumalikod ka sa kasalanan. So, kasama ka. Kasama ka sa tatanggap ng unang pagkabuhay, particular lang sa mga anak ng Diyos. Love, may ano ako, love. Kasi baka ang born again, tinatawag nila relihiyon. Ito ha, nasa Bible po ito, nasa John 3:3. Diba sabi, verily, verily, I say unto you, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sa Tagalog, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Hindi po ito relihiyon. Ipanganak muli, sinilang ka sa nanay mo, di ba? Pisikal na anyuan ka. Pero meron dyan buhay ang Diyos, na Espiritu ng Diyos na kailangan isilang muli. Ibig sabihin, yun ay patay dati, kailangan bigyan ng buhay. Tama ba, love? Kasi dito sa mundo nang ipanganak tayo, kakambal na natin ang kamatayan. Kaya, di ba may isang pilosopo na ang sabi niya, pag ang tao pinanganak sa laman, kakambal niya na ang kamatayan. Habang nang una tayong paiyakin, no, nang isilang tayo ng magulang natin, umandar na yung segundo ng kamatayan natin. Kasi ang tao papunta sa kamatayan lahat. Kaya lahat ng lumalabas sa puwerta ng nanay, ang destiny ay death. Kaya iniisip ko rin yung tama, no? Pag tayo ay pinanganak sa laman, kamatayan ang hahantungan natin. Kaya sabi ni Kristo, kailangan nating ipanganak na muli. Kasi once na hindi tayo ipanganak na muli, ang buhay natin isa lang. Death lang. No? Physical na buhay at ang tungo ay kamatayan. At saka pagkilala yun, Yun. pagkilala yun sa Panginoong Jesus, di ba? Sabi nga, ang lahat, walang matuwid kahit isa, sabi ng Romans eh. At saka, walang matuwid kahit isa. Ang lahat ay nagkasala, walang makakarating sa kaharian ng Diyos. Tama. Pero, meron tayo sa Ephesians 2:8 and 9. Ano ba sinasabi ng Ephesians 2:8 and 9? Kasi sila may mga tayo first time na Andito. Ito, kailangan malaman to ng tao kasi Kailangan buhayin tayong ulit. Pribilehiyo to, hindi In the tayo parati spirit. nakikita-kita. Hanggat nandyan kayo, itong mga, di ba sabi nga, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pero bago ang lahat, Romans 6:23, no? Tama ba ako, Ang kabayaran ng kasalanan ay Ang kamatayan. kabayaran ng Romans, para makita na galing sa Bible. Bilit kasi yung Bible ko, kaya hindi ko Romans nadadala. Kaya may Roma 6:23. 23. Sabi ng 23, ito ha, nasa Bible. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano ba yung kamatayan tinutukoy? Physical, yes, automatic. Tsaka spiritual din. Lahat ng inililiwala sa sinapupunan ng ina, sa porta ng ina, kamatayan ang tungo. Pati spiritual Walang din. buhay. Pero sa spiritual may kamatayan din. Oo. Yun, forever Separation. separation sa Diyos. Yun yung mga hindi kumikilala sa salita ng Diyos, yung hindi kumikilala sa Diyos kasi ang tingin ng tao, may relihiyon na kami. Alam mo kung bakit? Sagrado, kandado na ako sa relihiyon ko. Tandaan natin ha, ang kung relihiyon ang basihan natin, walang maliligtas. Alam niyo kung bakit? Ang relihiyon, may kanya na silang sistema, may kanya silang pangangaral. May mga relihiyon ngayon na binubulag ang tao na hindi na dapat ipangaral salita ng Diyos. Hindi na dapat hilingin ng tawan. Hindi na, kasi mamatay na si Kristo sa cross. Sapat na yun para maligtas tayo. Pero hindi eh. Sabi dito, sabi ng Ephesians 2:8 and 9, di ba? Sabi ng Ephesians, ano ba yun? Maganda talaga. 2:8 and 9 eh. Hindi, kailangan pa rin humingi ng tawad ang tao sa Diyos eh. At saka, ang 8, di ba? Binasa ko kanina. Ito ay biyaya na kaloob ni Kristo. Tama po ba? So, Sa pagkaloob, pamagitan ng pananampalataya, kailangan ibig tanggapin. sabihin, regalo ng Diyos na kailangan libre. tanggapin ng tao. Ay, tama. Kasi kung hindi, wala rin kaligtasan. Kasi sabi ni Nandiyan 3:16 kasi ang sino mang sumampalataya. Dito sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa Diyan 3:16, sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na Yun ang walang ibig sabihin hanggan. ng pagtanggap. Paano ang hindi sumampalataya? Walang buhay na walang hanggan. Tama po ba? Yun ang ano. Sa mundo, maraming temptation ang mundo, maraming reliyon. Ano ba ngayon ang uso? Mamuhay kayo ng malaya ayon sa inyong ayon sa inyong gusto. Maging malaya kayo. Kasi buhay to bisan lang, maiksi lang ang buhay. Hindi yun ang sabi ng Biblia. Mabuhay ka para kay Kristo. Mantampalataya kay Kristo. Alam mo kung bakit? Para hindi tayo sumunod sa layaw ng Mundo. mundo. Naunawaan niyo po ba?
Hindi. Pribilehiyo ko to ha sa atin ngayon. Kasi hindi naman tayo parating araw-araw na nandito o kaya every nagkikita-kita. Kaya, naunawaan niyo po ba yung kaligtasan ni Kristo? Sa pananampalataya po. Faith na si Jesus Christ namatay sa akin. Dahil Itong sa ating salita mga ng kasalanan. Diyos, tumanak to ng dugo para ako bigyan niya ng pananampalataya. At ito'y tanggapin mo lang yung faith na yun. At Lord, Tsaka, tinatanggap yung parang maging malinaw doon, para alisin tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Yun talaga ang goal, no? Kasi ang kasalanan ng dahilan kung bakit tayo namamatay, bakit tayo gumagawa ng masama. So ang kailangan gawin ng Panginoong Jesucristo, pati rin yung tanikala ng kasalanan. Kumbaga kasi habang kapag nasa kasalanan pa tayo, alipin tayo ng dyablo Kung ano yung sinasabi ni Satanas, yun ang sinusunod natin. Ganun ang mga alipin ng kasalanan. Kung ano yung sinasabi ni Satanas, gawin lang natin to. yun ang mundo. Ayun. Pero kapag gusto mo nang lumaya sa kadiliman, panahon na para talikuran ng kasalanan at sampalatayan ng si Jesus. Yun ang magpapalaya sa atin. Accept mo na makasalanan ka. Yun ang freedom. Para ang tao kasi namumuhay sa kumunoy. Alam niyo po ba? Yung magsisimba ako ngayong araw to parang patawad sa aking kasalanan. Sarili mong gawa yun. Tama po ba? Pero hindi, ang katotohanan, ang gusto ng Self-effort, Diyos, no? Self-effort. tanggapin natin tayo makasalanan sa pisikal na to, wala talagang mabuti dito. Na kailangan natin ng tagapagligtas. Para tayo nasa kumunoy na habang gumagawa ng mabuti, ang tao walang mabuti, sabi ng Lord ang mabuti ng tao ay para lang isang basahan sa Diyos, sabi ng Isaiah. Alam po bakit? Merit sa kanya yun pag gumawa ka ng mabuti. Pag nagkaloob ka sa simbahan, ay nagbibigay ako simbahan, nagpatayo na nga ako ng simbahan para sa Lord. May ego yun, sarili. Tama po ba? Pero pag in-acknowledge mo, ikaw may kasalanan, wala kang magagawang mabuti kung hindi ang Diyos ang gumawa nito sa akin, manampalataya ka na may tagapagligtas, yun ang mahalaga. Na maliligtas ka sa spiritual mong kalagayan. Diba? I-confess ka, makasalanan ka na, Lord, patawarin niyo ako. Hindi ako karapat-dapat sa inyong harapan dahil talaga isinila ako sa lahat kasalanan. Kasi lahat ng sinila sinapupunan ng inang makasalanan, lahat ng flesh. Kaya nga si Kristo walang kasalanan, kailangan niyang maisilang. Kasi may silang para may mag-alay ng buhay, para maligtas tayo. Tandaan niyo yung ginawa natin, ang ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, Diyos siya pero inialay kanyang buhay, tandaan natin to. Diyos siya, bumaba siya sa level mo para mag-alay siya ng buhay para sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Sabi niya, sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? At ito ay kaloob ni Kristo, hindi sa sarili nating gawa. Dahil ang tao walang gawa itong mabuti. Wala talaga maniwala. Curse nga ito Kaya ito, kagawa tayo ng mabuti dahil si Kristo ang siyang nabubuhay na sa atin. Alam natin ang salita. Doon pa lang darating ang mabuti, no? Doon pa lang. Alam niyo, maraming, ang magandang sa Biblia, maraming usapin yan. Step by step. Maganda kayo mismo ang magbasa ng salita ng Diyos. Umpisan niyo sa Juan. Next, Romans. Tapos aaralin natin. Kung may tanong kayo, tawagin niyo si pastor, o sino man magtanong kayo sa akin, huwag kayong mahiya. Kasi pag may nagtatanong din sa akin, kaming dalawa din, nagdi-discussion. Kaming dalawa, paano sagutin kayo? Si Cheche, si Cheche magtanong. Which is Cheche privilege yun. Alam niyo ba, napakagandang magtanong. Alam niyo kung bakit? Matututo ka. Lalo na salita ng Diyos. Huwag kayong mag-alangan magtanong sa amin. Kasi ang Diyos, sabi nga, ang Diyos mismo ang sasagot sa inyo. Salita ng Diyos, siya mismo ang papaliwanag sa atin. Sa katanungan natin. Galing din po kami doon. Nagtanong din ako, matanong din ako dyan. Curious ako sa Diyos. Alam kung bakit? Ina-allow ng Lord na sagutin niya ako sa mga tanong ko. Sa pamagitan ng mga taong binigyan ng karunungan. Sige, prayer request. Okay. May tanong pa ba pala? Meron ba po? Habol? Pahabol. Baka si Enrico kasi gusto mo. Bro. Ayun na bro. Gutom ka na? Di pa. JC, alis ka na? Pray muna tayo. Pray tayo. Anong prayer request? JC, anong prayer request? Kaligtasan lang po sa paan. Tama. Sa kanila ni Katkat. Sige. Enrico, prayer request. Pastor, peace of mind. I-grant ang Lord. Wisdom. Ano, wisdom? Peace of mind.
Ano yung wisdom daw, wisdom? Wisdom ba, Enrico? Wisdom, bro. Maganda yun, Enrico. Praise God. Maganda yun, wisdom and knowledge. Tita. Pag may karunungan na pre, kung na pagsasermonin ko Oo nga. Maganda yun. Mag-extend lang yun. Kadami Extension. lang. Oo, ganun. Sige, mga kapatid, go Tita, tayo. si tita. Ay, si tita. Ako naman, mas lalo akong gamitin ng Panginoon sa gawain niya. Amen. Praise Yes, God. Tita. Yung pamilya, kaligtasan ng pamilya. Amen. Kalusugan din mo. Si tita, no? Si tita Luz din. Parating pa natin pinapipray si tita Luz. Nangyayari tita, uwi si tita, di ba? Tita. Siyempre. Magpapakasal si tita. Sana magpakasal, no? Oo, papakasal niya daw. Mapapasubo Parang ka ng maging- English doon. Oo nga, patay. English na. Papakasal sila ni Em. Dito sila, papakasal. Ay, galing. Oo, Bongga, dapat nandito. Uwi ka na siya. Uwi ka. December. Kasi malamig sa Japan, eh. Uy ka. Uy ka naman. Ninang ka daw, Jay. Ikaw daw ninang yun. Yun ang tita Luz. Ano dito nandi? Baliktad. Kay Mama Jean, nininang niya si Tita. Ayan, ikaw. Ay,